10 mga lugar na hindi mo aakalaing tinitirhan pala ng mga tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa pag-unlad ng technology ay sumabay din ang pagtatayo ng mga moderno at mamahaling bahay. Kasabay din nito ang pag-develop ng mga equipments at machineries na nakakatulong ng malaki sa pang-araw-araw nating buhay. Pero alam mo ba na sa kabila ng mga ito ay marami pa rin ang mga naninirahan sa mga hindi pangkaraniwang lugar at ang ilan pa nga sa mga ito ay mapanganib. Ngunit saan kaya matatagpuan ang mga tirahang ito at paano sila nakakasurvive dito? Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga hindi pangkaraniwang bahay na hindi mo na naising tirahan. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Hallstatt, China. Ang Hallstatt, China ay matatagpuan sa Huizhou, Guangdong Province. Ang proyekto ay pinunduhan ng China Minmetals Corporation at nagkakahalaga ng halos $140 million. Binuksan ito noong June 2, 2012. Ang Hallstatt, China ay halos kamukhang-kamukha ng original na Hallstatt sa Austria. Ang original na village ay kilala sa kanyang historical architecture, malinaw na lawa at magagandang view ng mga bundok. Sinikap ng mga developer na gayahin ang bawat detalye mula sa mga gusali hanggang sa mga kalye. Kasama sa replika ang mga landmark tulad ng simbahan na may bell tower at ang town square na napapalibutan ng mga bahay na may Austrian style. Subalit, nagdulot ng kontrobersya ang proyekto noong simula pa lang ng pagtatayo nito. Maraming tao, lalo na sa Austria, ang nagulat at nagduda sa ethics ng pagkopya ng isang cultural heritage site. Ngunit matapos ang mga unang pag-aalinlangan ay maraming tao ang naging interesado sa ideyang ito. Nagsimula nila itong makita bilang isang paraan ng pagpapanatili at pagpopromote ng kanilang kultura. Nagbigay ang proyekto ng dagdag na exposure at interes sa original na village na nagresulta sa pagtaas ng turismo doon. Bukod dito, ang Hallstatt, China ay simbolo naman ng mabilis na urbanization at pag-usbong ng middle class sa China. Ang luxury residential community na ito ay para sa mga mayayamang Chinese na naghahanap ng kakaibang pamumuhay at pahinga mula sa mga abalang lungsod. Ang mga bahay dito ay sobrang mahal na nagpapakita ng mataas na demand para sa ganitong klase ng pamumuhay. Ang village ay dinisenyo upang mag-alok ng mga modern amenities habang pinapanatili ang traditional ambience ng European countryside. Dahil dito ay naging kaakit-akit na destination ito para sa mga naghahanap ng unique at prestigious address. Ang kopyang ito ng Hallstatt ay isa lamang sa maraming halimbawa ng trend sa China ng pagkopya ng mga kilalang landmarks at cultural sites mula sa ibang bansa. Maraming dupli towns sa China tulad ng Thames Town na kinopya mula sa England at ang replika ng Eiffel Tower sa Tianducheng, Hangzhou. Ang ganitong mga proyekto ay nagpapakita ng interes ng mga Chinese developers at consumers sa mga architecture at cultural elements mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 2, Matmata. Ang Matmata ay matatagpuan sa southern part ng Tunisia. Kilala ito sa buong mundo dahil sa mga kakaibang bahay at kasaysayan nito. Dito nakatira ang mga troglodyte o mga taong naninirahan sa mga kuweba. Ginagawa nila ang kanilang mga bahay sa ilalim ng lupa. Hinuhukay nila ang malalaking hukay sa lupa at naglalagay ng mga silid sa paligid nito. Ang ganitong uri ng tirahan ay nagbibigay ng proteksyon laban sa matinding init ng Sahara Desert at malamig na gabi. Ang mga bahay sa Matmata ay may isang malaking hukay na napapalibutan ng mga silid. Ang bawat hukay ay nagsisilbing sentro ng buhay na may mga bedrooms, kusina at iba pang mga facilities. Ang mga lagusan ay nagsisilbing daanan papasok at palabas ng mga silid na ito. Sa unang tingin ay parang simpleng hukay lang ang mga ito, pero ang loob ng mga bahay ay nagpapakita ng husay at detalyadong pagkakagawa na may mga dekorasyong nagpapakita ng Berber culture. Samantala, naging bantog ang Matmata nang ginamit ito bilang location ng pelikulang Star Wars. Ang bahay ng pamilyang Skywalker sa planet Tatooine ay isang troglodyte house sa Matmata. Dahil dito ay naging bahagi ng tourist route ang Matmata at maraming tagahanga ng pelikula ang pumupunta dito upang makita ang mga lugar na ginamit sa pelikula. Pero sa kabila ng pagiging makabagong lugar ng turismo, ang Matmata ay nananatili pa rin bilang isang lugar na may mga local Berber na patuloy na naninirahan sa kanilang tradisyonal na tahanan. Bukod sa mga bahay, ang Matmata ay mayaman din sa kultura at tradisyon.
Ang mga local Berber ay may malalim na pagkakakilanlan sa kanilang kasaysayan. Ang kanilang wika na kilala bilang Tamazight ay patuloy na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga tradisyon at kaugalian ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At ang mga fiesta at pagdiriwang ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang kanilang kultura na may mga sayaw, musika at mga tradisyonal na kasuotan. Dagdag pa rito, isa pang aspeto ng matmata na kaakit-akit sa mga travelers ay ang likas na kagandahan ng lugar. Number 3, Ponte Vecchio. Ang Ponte Vecchio ay isang kilalang tulay sa Florence, Italy na tumatawid sa Arno River. Ang pangalan nito ay nangangahulugang lumang tulay dahil ito ang pinakamatandang tulay sa lungsod. Ang kasalukuyang tulay ay itinayo noong 1345 matapos masira ng pagbaha ang naunang tulay. Sa gilid ng tulay ay maraming tindahan. Noong una ay mga butcher ang nagtitinda dito. Ngunit noong 16th century ay iniutos ni Grand Duke Ferdinand I na palitan ang mga butcher ng mga eaves at tindero ng ginto upang maiwasan ang masangsang na amoy ng karne. At mula noon ay naging sentro ng mga alahas ang Ponte Vecchio kung kaya't dinarayo ito ng mga turista at buyers. May espesyal na bahagi ang tulay na tinatawag na Corridoio Basariano. Ito ay isang daanan na itinayo noong 1565 ni Giorgio Vasari. Ang daanan na ito ay nag-uugnay sa Palazzo Vecchio at Palazzo Pitti. Ang Corridoio Basariano ay nasa ibabaw ng mga tindahan at may magandang view ng Arno River at ng lungsod ng Florence. Gayon din, noong World War II ay hindi sinira ng mga Germans ang Ponte Vecchio. Sinasabing iniutos ni Hitler na huwag itong sirain dahil sa kagandahan nito. Sa halip ay sinira ng mga Germans ang mga gusali sa magkabilang dulo ng tulay para harangan ang daanan. Pagkatapos ng digmaan ay agad na ibalik ang tulay at naging simbolo ng katatagan at kagandahan ng Florence. Bukod sa kasaysayan at architecture, ang Ponte Vecchio ay isa ring sentro ng kultura. Maraming lokal na artista ang nagtitipon dito upang ipakita ang kanilang mga likha. Madalas din itong ginagamit para sa mga public events at celebration. Ang mga turista ay pumupunta rito hindi lamang upang mamili ng alahas, kundi upang maranasan ang magandang kapaligiran, lalo na sa paglubog ng araw. At kahit sa paglipas ng panahon ay nananatili pa rin ang tunay na kagandahan at kasaysayan ng Ponte Vecchio. Number 4, Cuba Pedy. Ang Cuba Pedy ay isang maliit na bayan sa gitna ng South Australia. Kilala ito bilang Opal Capital of the World dahil sa dami ng opal na nahuhukay dito. Itinatag ang bayan noong 1915 at kilala ito sa kakaibang pamumuhay ng mga tao dahil hindi sa ibabaw ng lupa kundi sa ilalim nito. Sobrang init dito tuwing tag-init na umaabot ng 40 degrees Celsius at sobrang lamig naman tuwing taglamig. Dahil dito ay nagdesisyon ang mga tao na gumawa ng kanilang mga bahay sa ilalim ng lupa na tinatawag na dugouts. Ang mga dugouts ay nagbibigay ng proteksyon laban sa sobrang init at lamig kaya komportable ang buhay dito kahit anong panahon. Bukod sa mga bahay ay may mga simbahan, hotel at tindahan din sa ilalim ng lupa. Isa sa mga kilalang simbahan dito ay ang Serbian Orthodox Church na may magagandang ukit sa mga dingding. Ang Desert Cave Hotel naman ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga turista na gustong maranasan ang pamumuhay sa ilalim ng lupa. Kaugnay din nito, ang pangunahing hanap buhay sa Cuba Pedy ay ang pagmimina ng opal. Ang opal ay isang mamahaling bato na may iba't ibang kulay. Maraming minero ang pumupunta dito mula sa iba't ibang panig ng mundo para maghanap ng opal at umasang makatagpo ng isang mahalagang piraso. Ang pagmimina ng opal ang nagbibigay ng trabaho sa mga tao dito at ang turismo mula sa mga taong gustong makita ang kakaibang pamumuhay at pagmimina ay malaking tulong din sa kita ng bayan. Maraming turista ang dumarayo sa Cuba Pedy hindi lang para sa opal kundi para rin sa kakaibang view at experience. Ang Moon Plain na malapit sa bayan ay may tanawin na parang nasa buwan dahil dito ay maraming pelikula na may temang sci-fi ang kinunan dito tulad ng Mad Max Beyond Thunderdome at Pitch Black. Ang Breakaways Reserve naman ay isang sikat na destination na may makukulay na burol na maganda lalo na tuwing sunset.
Ngunit sa kabila ng kakaibang pamumuhay, ang mga tao sa Coober Pedy ay may matibay na samahan. Ang kultura at kasaysayan ng bayan ay makikita sa iba't ibang museum tulad ng Umuona Opal Mine and Museum at Old Timers Mine. Dito makikita ang kasaysayan ng pagmimina at pamumuhay sa ilalim ng lupa. Ang mga local celebrations tulad ng Coober Pedy Opal Festival ay nagdudulot ng pagsasama-sama ng mga residente at bisita para ipagdiwang ang yaman at kultura ng bayan. Number 5, Meteora Monasteries. Ang Meteora Monasteries ay isa sa mga pinakanatatanging lugar sa mundo. Matatagpuan ito sa Thessaly, Central Greece. Ang pangalang Meteora ay nangangahulugang nasa pagitan ng langit at lupa. Ang mga monastery ay nakatayo sa matataas at matatarik na mga bato na parang nakabitin sa ere. Ang lugar na ito ay kilala hindi lamang sa kagandahan nito kundi pati na rin sa kanyang mahalagang kasaysayan at espiritual na kahalagahan. Samantala, noong 9th century ay dumating ang mga unang ermitanyo sa Meteora. Nanirahan sila sa mga kuweba at mga lungga ng matataas na bato upang manalangin at magnilay-nilay. At noong 14th century ay nagsimulang magtayo ng mga monastery sa tuktok ng mga batong ito upang makaiwas sa mga mananakop at makahanap ng ligtas na lugar para sa kanilang pananampalataya. Mahirap at matagal din ang pagtatayo ng mga monastery. Kinailangan ng tiyaga upang maakyat ang mga bato at madala ang mga materials sa itaas. Gumamit sila ng mga hagdan at lambat upang maiakyat ang mga materials at pagkain. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang ilang lumang pamamaraan ng pag-akyat. Gayon din naman ay may 6 na pangunahing monastery sa Meteora at ito ay kinabibilangan ng Great Meteoron, Varlaam, Rusanu, St. Nicholas Anapausas, Holy Trinity at St. Stephen. Bawat isa sa mga ito ay may natatanging architecture at disenyo. Ang mga monastery ay may mga chapel, dormitory, kusina at mga libangan. Ang mga pader ng monastery ay may mga makukulay na fresko na naglalarawan ng mga eksena mula sa Biblia at mga buhay ng mga santo. Ngunit noong 1988 ay idineklara ng UNESCO ang Meteora bilang isang World Heritage Site dahil sa kanyang kahalagahan sa kultura at kasaysayan. Ang pamahalaan ng Greece at iba pang mga organizations ay nagsusumikap na mapanatili at protektahan ang lugar laban sa modernization. Mahigpit din na ipinapatupad ang mga regulations upang mapanatili ang kagandahan at integrity ng mga monastery. Number 6, Villa Girasole. Ang Villa Girasole ay isang espesyal na bahay sa Verona, Italy. Itinayo ito noong 1930s at kilala sa futurist na design. Ang pangalan nito na Girasole ay nangangahulugang sunflower sa Italian dahil umiikot ang bahay upang sundan ang galaw ng araw. Ang architect na si Angelo Invernizzi, na isa ring engineer, ang nagdisenyo at nagpatayo ng bahay na ito. Nagsimula ang pagtatayo ng Villa Girasole noong 1929 at natapos noong 1935. May 2 pangunahing bahagi ang bahay at ito ay ang base na gawa sa concrete at ang umiikot na bahagi na gawa naman sa mas magagaan na materials tulad ng bakal at kahoy. Ang base ay may mechanism na nagpapagalaw sa bahay ng 360 degrees upang masundan ang araw mula sa pagsikat hanggang sa paglubog. Ang umiikot na bahagi ay may 2 palapag na puno ng makabagong kagamitan na bihira noong panahon na iyon. Samantala, ang technology ng Villa Girasole ay kahanga-hanga. Ang mechanism ng pag-ikot ay pinapagana ng isang electric motor na may gears at rails. Ang buong bahay ay nakatayo sa isang malaking track na nagpapadali sa maayos at tuloy-tuloy na pag-ikot at kahit mabigat ang structure ay kaya ng system na paikutin ang bahay sa buong araw nang walang problema na nagpapakita din ng husay ng pagkakagawa nito. Sa loob naman ng bahay ay makikita ang combination ng kagandahan at functionality. Malalaki ang mga bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag sa buong bahay. Ang mga disenyo sa loob ay simple at makabago na binibigyang diin ang paggamit ng space at liwanag. Mayroon din itong malalawak na living areas, functional kitchens at magagandang bedrooms na lahat ay dinisenyo upang maging komportable ang mga nakatira. May mga sliding doors at movable walls na nagbibigay ng flexibility sa mga space, kung kaya't madaling baguhin ang layout ng bahay ayon sa pangangailangan. Ngunit ang Villa Girasole ay hindi lamang isang tirahan kundi isa ring buhay na monumento ng architecture at engineering.
Sa paglipas ng panahon ay naging inspirasyon ito para sa maraming architect at engineers na nagpapakita kung paano maaaring pagsamahin ang technology at disenyo upang lumikha ng isang functional at magandang structure. Number 7. Casa do Penedo. Ang Casa do Penedo o Stone House ay isang kakaibang bahay sa Northern Portugal sa pagitan ng mga bayan ng Celorico de Basto at Fafe. Sinimulan ang pagbuo ng Casa do Penedo noong 1972 at natapos noong 1974. Ang layunin ng architect na si Vitor Rodriguez ay magtayo ng isang simpleng bakasyunan na hindi makakasira sa kalikasan. Itinayo ang bahay gamit ang tradisyonal na paraan at ang karamihan sa mga materials ay mula sa local places. Subalit, ang 4 na malalaking bato na bumubuo sa pangunahing structure ng bahay ay hindi inalis. Sa halip ay itinayo ang bahay sa paligid ng mga ito. Ang mga batong ito ay nagsisilbing pader ng bahay na nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa masamang panahon. Gayon din naman ay may 2 palapag ang Casa do Penedo. Sa loob nito ay may kusina, living room at 2 bedroom. Ang loob ng bahay ay pinalamutian ng mga simpleng kasangkapan na gawa sa kahoy. Ang mga bintana ng bahay ay gawa sa makapal na salamin na nagbibigay ng magandang tanawin ng paligid. Ang mga furnitures ay gawa rin sa lokal na kahoy na nagpapakita ng paggalang sa tradisyonal na sining at kultura ng lugar. Dagdag pa rito, isa sa mga natatangi sa Casa do Penedo ay ang kawalan nito ng mga modern facilities. Walang kuryente, tubig o telepono sa bahay na ito na nagpapakita ng isang simpleng pamumuhay na malayo sa makabagong mundo. Subalit sa kabila ng kawalan ng modern technology ay nag-o-offer ang Casa do Penedo ng isang tahimik na lugar para sa mga naghahanap ng kapayapaan. Ang kawalan ng kuryente ay nangangahulugang kailangan umasa ang mga residente sa mga lampara at kandila para sa ilaw at kinukuha ang tubig mula sa isang malapit na balon. Sa paglipas ng panahon ay naging sikat na lugar ang Casa do Penedo para sa mga turista. Ang kakaibang disenyo nito at malapit na ugnayan sa kalikasan ay nagbigay daan upang maging paboritong lugar ito para sa mga photographer at mga naghahanap ng inspirasyon. Itinampok din ang bahay sa iba't ibang article at documentary na nagbigay daan upang makilala ito sa buong mundo. Ang Casa do Penedo ay hindi lamang isang bahay kundi isa ring simbolo ng pagiging simple at natural na kagandahan. Number 8. Mount Fanjing. Ang Mount Fanjing na kilala rin bilang Fanjingshan ay isang bundok sa Wuling Mountain Range sa Guizhou, China. Noong 2018 ay kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa natatanging kalikasan at espiritual na kahalagahan nito. Samantala, ang Mount Fanjing ay may taas na umaabot ng 2,570 meters, ang pinakamataas sa Wuling Mountain Range. Maraming uri ng halaman at hayop ang makikita dito. Mahigit 2,000 na uri ng halaman ang tumutubo dito, kabilang ang bihirang Fanjingshan fir at silver leaf tree. Tahanan din ito ng Guizhou snub-nosed monkey na isang bihirang uri ng unggoy na nanganganib ng maubos. Gayon din, ang Mount Fanjing ay isa ring mahalagang lugar para sa mga Buddhist. Maraming templo ang makikita dito tulad ng Temple of the Buddha, Temple of the Golden Summit, at Temple of the Moon. Ang mga templong ito ay nasa matatarik na bahagi ng bundok na nagpapakita ng debosyon ng mga nagtatayo nito. Maraming deboto ang pumupunta dito, lalo na sa panahon ng mga Buddhist celebrations. Bukod dito, ang bundok ay natatakpan din ng makakapal na kagubatan na nagbibigay ng magandang tanawin at sariwang hangin. Dahil sa taas nito, ang klima ay maulan at malamig, kaya nagiging green ang paligid. Sa mga nakaraang taon ay dumami ang mga turista sa Mount Fanjing. May mga bagong facilities tulad ng cable cars na tumutulong sa mga bisita na marating ang tuktok ng bundok. May mga landas at hagdanan din na nag-uugnay sa iba't ibang templo at tanawin. Sa kabila nito, ang pamahalaan ng China at iba't ibang organizations ay nagtutulungan din upang mapanatili ang kalikasan at biodiversity ng Mount Fanjing. Ang pagkilala bilang UNESCO World Heritage Site ay nagbigay daan sa mas mahigpit na proteksyon laban sa illegal logging at pagsasaka. Kasama sa mga hakbang sa conservation ang pag-aalaga sa mga nanganganib na uri ng hayop, pagtuturo sa komunidad, at pagsuporta sa mga lokal na programa para sa pangangalaga ng kalikasan. Number 9. Drina River House.
Ang Drina River House ay isang kilalang bahay na matatagpuan sa gitna ng Drina River sa Serbia. Malapit ito sa bayan ng Bahina Basta sa kanlurang bahagi ng bansa. Itinayo ito noong 1968 ng grupo ng mga kabataan na naghahanap ng tahimik na lugar para magpahinga at magsaya sa kalikasan. Ang ideya ay nagmula sa isang lokal na residente na gustong magkaroon ng private place na malayo sa ingay ng lungsod. Samantala, ang pagtatayo ng Drina River House ay hindi naging madali dahil kinailangan nilang dalhin ang mga materials gamit ang mga bangka at raft. Kahit mahirap ay nagtagumpay ang mga kabataan sa paggawa ng bahay gamit ang lokal na kahoy at bato. Naging bahagi ito ng natural na kapaligiran at simbolo ng kanilang pagkakaisa at tiyaga. Gayon din, ang Drina River House ay naging sikat sa buong mundo dahil sa kakaibang lokasyon nito at simpleng disenyo. Maraming turista at photographer ang pumupunta dito para makita at kuhanan ng litrato ang bahay. Madalas din itong lumalabas sa mga travel magazines, documentaries at social media posts. Subalit hindi lang ang itsura ng bahay ang kahanga-hanga, kundi pati na rin ang kwento ng pagkakabuo nito. Naging simbolo ito ng pag-asa at inspirasyon na nagpapakita na kahit mahirap ang sitwasyon ay posible pa ring makagawa ng isang bagay na kamangha-mangha kung may tiyaga at pagtutulungan. Sa paglipas ng panahon ay nakaranas ang Drina River House ng iba't ibang pagsubok mula sa kalikasan. Malakas ang agos ng tubig tuwing tag-ulan at may mga pagbaha na nagdulot ng pagkasira ng ilang bahagi ng bahay. Pero patuloy itong kinukumpuni at inaayos ng local communities para mapanatili ang ganda at tibay nito. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang bahay sa kanilang kultura at kasaysayan. Bukod sa pagiging tourist attraction, ang Drina River House ay may espesyal na kahulugan din sa mga residente ng Bahina Basta. Paalala ito ng kanilang pagmamahal sa kalikasan at kakayahan nilang magtulungan para mapanatili ang isang bagay na mahalaga sa kanila. Naging bahagi na ito ng kanilang pagkakakilanlan na nagpapakita ng kanilang paggalang sa kalikasan at pagnanais na protektahan ito para sa mga susunod na henerasyon. Number 10. Madonna de la Corona Sanctuary. Ang Madonna de la Corona Sanctuary na kilala rin bilang Santuario Madonna de la Corona ay isang napakagandang lugar sa Monte Baldo, malapit sa bayan ng Ferrara di Monte Baldo sa rehiyon ng Veneto sa Northern Italy. Ang sanctuary ay kilala bilang isang lugar ng pagdadasal at pagninilay na may malaking espiritual na kahalagahan at natatanging architecture na nakabaon sa gilid ng bangin. Nagsimula ang sanctuary noong 16th century. Ayon sa mga kwento, isang estatwa ng Birheng Maria ang dinala ng mga anghel sa lugar na ito upang mailayo sa panganib. Kaya noong 1522 ay itinayo ang unang chapel at mula noon ay unti-unti itong lumago at naging isang tanyag na lugar ng paglalakbay para sa mga deboto. At noong 1625 ay sinimulan ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan at natapos ito noong 1685. Maraming beses na rin itong inayos at pinalaki. Ngunit noong 1978 ay isinama ang simbahan sa isang mas modernong gusali, ngunit napanatili pa rin ang original na bahagi nito. Samantala, natatangi ang Madonna della Corona dahil sa lokasyon nito na nakabaon sa gilid ng bangin. Dahil dito ay nagbibigay ito ng kapayapaan at katahimikan sa mga bumibisita habang tinatanaw ang magagandang tanawin ng lambak ng Adige. Ang simbahan ay parang bahagi ng natural na bato ng bundok na nagbibigay dito ng isang mahiwagang hitsura. Sa loob ng simbahan ay makikita ang estatwa ng Birheng Maria na pinaniniwala ang may mga himalang kapangyarihan. Ang loob ay may mga magagandang altar, mga detalyadong painting sa pader at iba't ibang mga relics na nagpapakita ng mayamang kasaysayan at espiritual na kahalagahan ng lugar. Dagdag pa rito, ang Madonna de la Corona ay isa ring sikat na destinasyon para sa mga deboto at pilgrim mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami ang naglalakbay dito upang magdasal, magnilay at humingi ng tulong at gabay mula sa Birheng Maria. Mayroong iba't ibang spiritual activities dito tulad ng mga misa, pagrorosaryo at iba pang seremonya na naglalayong palalimin ang pananampalataya ng mga bumibisita. Sa kabilang banda, ang mga local communities at mga deboto ay aktibong nagsisikap na mapanatili at mapangalagaan ang sanctuary.
regular na isinasagawa ang pagsasaayos upang masiguro na nananatiling maganda at ligtas ang sanctuary para sa mga darating na henerasyon.